Pinaghahandaan naman ng Office of Civil Defense ang posibleng tsunami dahil sa mga serya ng lindol sa Ilocos Sur. Kaugnay niyan, mahigpit din nilang pinaalerto ang mga lokal na pamahalaan. Si Patrick De Jesus ng PTV sa Balitang Pambansa. Patrick? Yes, sa mga kababayan nga natin, patuloy na nakaalerto at nakahanda ang pamahalaan sa iba't ibang banta ng kalamidad. Kabilang na ang shear line at iba pang weather disturbances na nagdadala ng pag-ulan sa ilang lugar sa bansa. Maging ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon at paghahanda sa tsunami dahil sa serye ng lindol sa Ilocos Sur. Kahapon, nagkaroon ng Emergency Operations Center meeting na pinangunahan mismo ni Defense Secretary at NDRRMC Chairperson Gibot Teodoro kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Ayon sa OCD, dahil sa Intertropical Convergence Zone o yung ICCZ, shear line ay nagkaroon ng malawakang pagbaha sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas at Davao Region. Pinakamaraming naapektuhan ay sa Mimaropa na abot sa 10,000 pamilya at Eastern Visayas na umabot sa 52,000 na pamilya kung saan isa ay may ulat na namatay sa Borongan City dahil sa pagkalunod bunsod ng baha. Sa isa pang emergency preparedness meeting, binigyang diin ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno ang kahalagahan ng early warning system sa mga kalamidad. Pinatututukan din sa Regional Task Force Canlaon ang pawibigay ng Public Health Advisory sa panguna ng Department of Health kaugnay ng lahar flow at ash fall. Kaugnay naman ang serye ng lindol sa Ilocos Sur, Dinikaya at Nepomuceno ang mga lokal na pamahalaan sa probinsya na paigtingin ang tsunami monitoring resources para sa pagkakaroon ng real-time information na mahalagang basihan sa paghahanda. Mula December 23, nakapaglabas ng 285 earthquake visualizes sa Ilocos Sur kung saan 10 lindol ang naramdaman na may intensity 3 hanggang 5 at magnitude 1.8 hanggang 5. Ako si Patrick De Jesus mula sa People's Television Network para sa Balitang Pambansa. Maraming salamat, Patrick De Jesus.